Breaking news mga kababayan, PNP Chief General Jose Melencio Nartates meron sinabi po ngayon sa kanyang interview, no? Sa kanyang press ko na kung saan meron po sila nakikita at napapansin talaga na talagang dapat po talaga may mapanagot dahil po meron po silang investigasyon na kung saan mga kababayan meron something na talagang may hazing daw di umano na nangyari, no? At yun po nakikita nila ngayon. Panoorin muna natin mga kababayan, reaksyonan natin to. The Philippine National Police nag-imbestiga ng maayos. Okay? And so, we are now, the pieces of evidence that were gathered shows that a case can be prosecuted under Republic Act, the Anti-Hazing Law. Okay? So, yun ang recommendation natin. Whether there was death, kasi pagka may death, ang kaso lang dyan is it's either homicide or murder. We are recommending the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. Uy, o di ba? So, alam naman natin, ito, wala akong lusot talaga to. Alam niyo naman po, ang PNP, may mga magagaling dito silang mga investigador dito, no? Na, kung maalala niyo, mga kamakailan po mga kababayan, samot-sari po ang mga reaksyon ng mga netizen. Meron pong mga tao na sinasabi nila, may foul play, meron naman sinasabi, talagang nangyari talaga yan, di ba? Talagang nalunod, ganito, ganyan. So, kung ano. Pero, mas marami po ang naniniwala talaga na merong dapat pong managot dyan dahil may maliho sa nangyari doon sa pagpunta ng mga player na yan na kung saan may mga ipinagawa raw di umano sa kanila. So, di ba, tuloy natin ito mga kababayan. And then therefore, they should be tried under anti-hazing law. And ang ini-implement natin dito or tinatry natin dito is we would like to deter the conduct of hazing or maltreatment. Yan ang ginagawa ng Philippine National Police, especially if I will mention two incident. That is when I was the regional director of 4A, meron po tayong hazing or maltreatment, hazing na nangyari doon. Particularly the Salilig case. At tinutukan natin doon. Even our SILG was the governor of Cavite 10. Okay? Napakalaki ng tulong ng local government noon. Lalong-lalo na in finding the cadaver or corpus delicti nung insidente na yon. And we have fully accounted those culprits at actually been convicted. So matter of 2 years for your information, sir. And recently, last third quarter of last year or last quarter of last year, 2025, another fraternity ay nagkandak na naman ng hazing. At nasolve natin yon. And the difference between this, no, the hazing, the usual, nagpapadel, yung minention ko rin dalawa. This one is may namatay but they were drowned. But the reason there is they endanger the life of these students. So, mga kababayan, no, ano po ang masasabi yun ninyo? Kasi, kung ako rin naman tatanungin ninyo, sabi nga ho ng mga pamilya, no, nung mga nalunod ho, marunong naman daw lumangoy. Diba? So, marunong naman daw lumangoy yan. So, paano nangyari yun? Kasi yung mga pamilya hindi naniniwala kasi marunong naman daw to lumangoy. Diba? Pero ang palaisipan nga ho kasi, dahil nga, siguro nga, dahil nga kung may mga hazing na nangyari, meron mga baka sakaling napagod, or talagang grabe yung pagod na pagod, tapos sinalang sila doon, pinapunta sila doon, tapos ganun pakalakas yung alon, di po ba? Pero ganun pa man, syempre sabihin na natin mga kababayan, ito real talk lang po, sabihin na natin, nangyayari na talaga yan dahil may mga ibang coach din na nagpaliwanag yan na may mga ganong instances din pero hindi yung katulad ng ganyan na sa dagat kasi hindi naman po lahat ng mga player marunong lumangoy, di po ba? So dapat paggagawa nga naman ng mga ganitong mga exercises, di ba dapat yung mga sa ano na lang sa mga mabababa o pwede naman sa swimming pool na lang sa ito kasi dagat o ito, di ba? Syempre hindi natin may alis, di ba? May mga malalalim na part lalo na pag hindi maganda panahon, malakas ang alon, di po ba? At saka hindi naman po lahat ng mga player na ganyan marunong lumangoy, di po ba? Kaya siguro nakikita naman dito at ayon sa ito'y merong something na talaga na dapat panagutan ng leader dito kung sino man yung namuno dito na kung sino man yung merong kinalaman dito kasi kailangan niya panagutan to dahil hindi mangyayari itong ganitong
pagkalunod ng dalawang player na to kung walang mali sa mga desisyon na ginawa, kung walang utos, walang pinagawa, di po ba? So antayin pa natin mga kababayan kung ano yung mga susunod na mga investigasyon, kung ano yung magiging resulta at sa pamilya po ng mga basketball player na to sumalangit nawa at hayaan nyo po at ang ating kapulisan dahil po sa pamumuno ng ating Chief PNP, Police General si Melencio Nartates talagang ginagawa po nila ang lahat-lahat at sana po malutas na po to para naman po sa pamilya po na talagang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya maraming salamat po sa ating mga kapulisan at abangan natin ang mga susunod. Comment below mga kababayan kung ano po ang opinion ninyo dito.